Welcome po sa ating prayer meeting, The Way Mission Church. At pag-uusapan po natin ngayon ang isang bagay na mahalaga para sa atin. Bago po ang lahat, alam natin na pinag-usapan natin last prayer meeting ang paksa natin na kontento sa buhay ng may kahinaan. Lahat po tayo may kahinaan at kahinaan po ay ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad nga po sinabi dyan, no? Therefore, I accept weakness, mistreatment, hardship, persecution, and difficulties suffered for Christ. It's clear that when I'm weak, I am strong. Kaya dapat po tayo maging kontento. Sinasabi ng salita ng Diyos, kontento tayo kahit na ang buhay natin ay may kahinaan. Basta ginagawa natin to para kay Kristo. Punta po tayo sa Kawikaan, Kabanata 4, talata 23 para sa ating scripture reading this March 13, 2024. March 13, 2024. Basahin ko po sa inyo sa ating lengguwahe. Kawikaan chapter 4 verse 23. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po ang ating pag-uusapan. Ingatan ang ating puso. Ingatan ang ating puso. Ang ating pusong literal ay pwedeng mapalitan. Ngunit ang puso na yon ay hindi po magpapunction ng maayos, no? Sa atin naman pong spiritual na puso, tayo po ay binigyan ng panibagong puso, ang spiritual na puso. Ibig sabihin, tayo po ay bagong nilalang na. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo tumingin sa mga bagay-bagay, at kung paano tayo mabuhay ay iba na. Kaya nga po itong bagong puso na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay dapat po nating ingatan. Kailangan po nating ingatan. Ito po ang sabi ni King Solomon sa kanya pong sulat, Kawikaan, Kabanata 4:23. Ang iyong puso ay isikapin mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ano daw po ang dapat nating ingatan? Sabi ni King Solomon, ito ang iyong puso. No? Ito ang iyong puso. Ang puso po dito ay hindi po literal na sinasabi nating pusong tumitibok. Ang puso sa Biblia, mga kapatid, ito po ay yung kung paano ka mag-isip. Yung center ng iyong emotions, the center of your thought. What is the thing that drives your will? Ayan po ang iyong heart. Kung ano yung nagmo-motivate sa iyo na gumawa ng isang bagay, sa isang desisyon, ayun po ang iyong puso. Kaya nga po, dahil napakahalaga ng ating puso, sabi ni King Solomon, ito po ay dapat mong ingatan. Hindi niya po sinabing alagaan, which is maganda naman pong alagaan. Hindi niya po sinabing takpan. Ang sinasabi niya dito ay ingatan. Pag sinabi nating ingatan, merong masasamang bagay na nakapalibot, no, na maaaring mag-impluwensya sa iyong puso. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka magramdam, at kung paano ka mag-decide. Meron palang mga bagay na kailangan mong ingatan ang iyong puso mula sa mga bagay na iyon. Alam natin na ang mundo natin ay pasirang-pasira na.
Pagdating sa moralidad, ang masama ay nagiging tama. Diba? Ang tama ay nagiging masama. At ang lahat ng mga bagay dito, mga kapatid, ay patuloy pong nagkakaroon ng mali o lumalawak ang pagiging ang kasamaan ng tao, no, sa ating kapaligiran. Maaaring ginagamit ng kaaway ang social media para ikaw ay maimpluwensyahan. Maaaring ginagamit ng kaaway ang mga tao sa ating paligid, no? Kaya sinasabi ni King Solomon, ingatan natin ang ating puso mula sa kasamaan, no? Mula sa kasamaan. Isang bagay din sinasabi dito, bakit natin kailangang ingatan ang ating mga puso? Dahil sabi niya dito, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Nakakita na po ba tayo ng bukal? No? Iba po ang balon sa bukal, no? Ang balon ay galing sa bukal, no? Iniipon ng balon ang tubig sa bukal. Makikita natin dito ang isang bukal ay sadyang nakakatulong-tulong sa mga taong walang tubig. Tama ba? Ito po ay nagiging katulong-tulong sa mga taong nauuhaw, sa mga taong naglalaba, sa mga taong kailangan ng magsaing, at sa iba-iba pang mga paraan o pangangailangan na ginagamitan ng tubig. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan mong ingatan ang iyong puso dahil marami ang makikinabang dito. Kailangan ingatan natin ang ating puso dahil kung hindi natin iingatan ito, maaari itong maging polluted at hindi katulong-tulong sa mga taong nakapaligid sa atin. Tama po? No? At isang tao ang dapat na makinabang muna diyan, kundi ikaw. No? Ang buhay mo dapat mag-benefit ka dito. Pangalawa na po ang mga taong nasa paligid mo. Kaya nga, kung ang ating puso ay marumi, kung ang ating puso ay hindi natin iniingatan, ang pamumuhay po natin ay hindi magiging maganda at magkakaroon tayo ng mali at masamang epekto sa ating buhay. Kaya nga po yung sentro na sinasabi ni King Solomon na kailangan natin ingatan yung puso mo. Kung paano ka mag-iisip, kung paano ka makiramdam, no? At kung paano ka mamuhay, mga kapatid. So alam natin na kapag tayo ay merong pag-iingat, no? Lagi nating isipin to, maging maingat kung saan natin dinadala ang ating puso. At kung ano ang inilalagay natin dito. Lagi nating ingatan kung saan natin dinadala ang ating puso. At kung ano ang inilalagay natin dito. Meron po tayong control kung ano po ang mag-iimpluwensya sa ating mga buhay. Meron kang control. At bilang isang Kristiyano, alam po natin na binibigyan tayo ng gabay ng banal na spirito na pumunta sa kung ano ang tama at iwasan ng kung ano ang mali. Alam natin ginagabayan tayo ng banal na spirito para makita natin kung ano ang dapat nating ilagay sa ating mga puso at dapat nating iwasan. So dapat talaga nating tingnan kung ito po ba ay tama sa paningin ng Diyos at mali sa paningin ng Diyos. At humingi tayo ng lakas para iwasan ito, no? Kung ito po ay mali at hindi kaaya-aya sa Diyos, mga kapatid. Kung gusto po nating ingatan ang ating puso, magbigay ka ng oras upang ipasiyasat at ipalinis ang puso sa Diyos, no? Alam natin na minsan tayo po ay naiimpluwensyahan, ang ating puso ay naiimpluwensya ng mga maling bagay, no? Kaya sinabi ni King Solomon, kailangan mong bigyan ito ng oras kasi kailangan mo itong, sabi niya, di ba? Watch over your heart with all diligence. No? Sikapin mo ng buong lakas na ingatan ang iyong puso. Paano kapag hindi natin naingatan ito? Meron pa ring pagkakataon. Bigyan mo ng oras ang iyong buhay. Ipasiyasat mo ito sa Diyos at ipalinis ang iyong puso sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, He is holy.
at kaya niyang linisin at alisin ang lahat ng impluwensya ng mga bagay sa mundo, sa buhay mo. No? Kaya ngayong simpleng oras, whether 15, 20 minutes, o ano bang minuto na yan, no? As long as na ito ay binibigay mo sa Diyos, ang puso mo ay buong-buo mong binibigay sa Diyos, kaya niyang linisin yan upang ikaw ay patuloy na magkaroon ng bukal na malinis para sa iyong sarili at para sa iyong mga mahal sa buhay. Ingatan mo ang iyong puso dahil yan ang bukal ng buhay. Hindi yung buhay na literal, kundi yung pamumuhay, no, nakalugod-lugod sa Diyos. Pangatlong bagay na nakita ko dito, mga kapatid, no, na kapag ang isang tao, sinabi ni King Solomon dito, hindi niya naingatan ang kanyang puso, lumalabas ito sa kanyang bibig. No? Kapag ang puso ay marumi, lumalabas ito sa kanyang bibig. Ang madayang bibig ay iyong alisin. Ilayo mo sa iyo ang mga labing suwail. No? Ito po yung kadugtong ng verse 23. Yung sinasabi ni King Solomon, ang pusong marumi ay magkakaroon. Ang tao na mayroong pusong marumi ay magkakaroon ng madayang bibig at labing suwail o sinungaling. No? Ayan po pala yung isa sa mga pruweba, no? Isa sa mga manifestation na kapag ang puso natin ay marumi na. Lumalabas po ito sa ating pananalita, lumalabas po ito sa pamamagitan ng masasakit na salita, no? Lumalabas po ito sa pamamagitan ng paninirang kapwa, yan. Lumalabas po ito sa mga palasagot, mga green jokes, ano pa ba? Mga offensive words. Ayan po pala kapag marumi ang ating puso, mga kapatid. Ang madayang bibig at ang labing suwail ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ayaw po natin, no, naggamitin ang ating mga bibig sa masamang bagay. No? Meron pang isa, no, yung bibig na mapagmayabang, 'di ba? Yung bibig na mapagmataas at bibig na ginagamit sa kasamaan at hindi sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi sa atin, ingatan mo ng buong sikap ang iyong puso sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Ingatan mo ang iyong puso. Una, magbigay ka ng oras upang ipasiyasat ang iyong puso sa Diyos. Pangalawa, mag-ingat ka kung saan mo ba dinadala ang iyong buhay, no? At kung ano ang nilalagay mo dito. At pangatlo, mag-ingat. Tingnan, no? Ang iyong labi ba, ang iyong bibig ba ay puro na ba masasama ang nasasabi? Ingatan ang iyong puso, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat dahil binigay niyo kami ng puso, bagong puso. Puso na nakakaalam ng iyong kalooban. Puso na kayang magmahal at buhay na kayang sumunod sa inyo. Kaya ang dalangin namin ay tulungan niyo kami na ingatan ito laban o mula sa mga masasamang impluwensya, mula sa masasamang pagkilos, masasamang salita at masasamang motibo. Panginoon, linisin niyo kami dahil kami po ay napapaligiran ng kasamaan. Ingatan niyo po kami, Panginoon. At tulungan niyo kami na hindi namin makalimutan na magbigay ng oras upang ipasiyasat at ipalinis sa inyo ang aming mga puso, Panginoon. Ipakita niyo sa amin kung anong ginagamit ng kaaway para rumihan ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa iyong salita mula sa Kawikaan 4, talata 23. Salamat po ng marami. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming puso sa darating na araw. Gamitin niyo po ito at panatiling malinis upang maging bukal
kaaya-aya at katulong-tulong sa mga taong lalapit sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.